Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1868. Agad na sinabi ni Alex malamang sa taong lamason sa kanila ng palihim. Nasaan ang lalaking iyon? Tumayo si Nila at tumingin sa paligid. Sa kalaunan, itinuro niya ang isang maikling binata na nakatayo sa isang grupo ng malayong mga nanunood sa labas ng wet market at sinabing, ayan na siya. Agad na nag-charge si Nila. Sabi ni Alex, go. Agad na tumakbo sina Anna, Ted at Steel Tower. Si Sky, na nakaupo sa balde, ay sumigaw, hoy. Maaari bang sino man sa inyo ang unang humila sa akin mula dito? Hindi ako makalabas, eh. Gayunpaman, walang nag-abalang tumulong sa kanya. Sa oras na ito, tahimik na lumapit ang dalawang lalaking nakakasket. Ang target nila ay ang kambal sa lupa. Ang dalawang lalaking ito ay hindi matangkad at wala pang 5 talampakang pito. Mayroon silang maitim na kulay ng balat at natatakpan ng mga balbas. Tumingin muna sila kay Sky ng 2 beses. Tila nahanap nila siyang hindi nagbabanta kaya pinuntahan nila ang kambal ayon sa pagkakasunod-sunod. Nagulat si Sky. Koy, sino kayong mga tao? Anong ginagawa niyo mga tao? Napatingin ang isa sa kanila. Ang isa na may magaspang na boses ay nagsabi, huwag mong pakialaman ang tanggang taong ito. Ang kanyang puwitan ay nakadikit sa loob at hindi man lang siya makalabas doon. Gaano katanga? Kukunin natin ang kambal at aalis. Tumanggo ang tao. Siya talaga ang pinakabobong tao na nakita ko. Nagulat si Sky na patulala at galit na galit. Siya ay isang marangal na tagapagtanggol ng Divine Constabulary at isang dalubhasa na walang katapusan na malapit sa ranggo ng Advanced Earth, ngunit tinawag nila siyang pinakabobong tao. May death wish kayong mga tao. Sigaw ni Sky habang paspusang nagpupumiglas at tumatalon gamit ang balde, ngunit hindi niya magawang tumalon mula rito. Natawa naman ang pandak. Tingnan mo. Hindi pa ako nakakita ng ganoong katanga. Ang isa naman ay nagsabi, kuya, sinusubukan mong mash asterisk ngunit hindi niya mahanap ang banyo. Malamang. Nakapants pa rin siya. Anong katangahan ang she asterisk sa kanyang pantalon? Pero na. Nagalit si Sky. Sumigaw siya, buksan. Sa wakas ay nabasag ng malakas niyang puwersa sa loob ang buong balde ng tubig. Tumalon siya at sumigaw, kayong 2 pipe ang magnanakaw. Hindi kaya kayo ang naglason sa kambal? Tinanong mo ba ako bago kinuha ang kambal? Sa tingin mo ba talagang tanga ako? Gumalaw ang galit na si Sky. Gayunpaman, sa susunod na segundo. Boom! Tarat-tarat. Malakas na bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Umupo ulit siya sa isang balde. Higit sa lahat, maraming alimango sa bucket. Hindi nagtagal, umiyak siya sa sakit. Kapatid na Rockefeller, Anna, dito. Aray. Masakit. Sigaw ni Sky. Swoosh. Nagmamadaling bumalik si Alex habang karga ang isang binata na malaki ang balbas. Nang makita niya ang 2 lalaking nakakasket na sinusubukang umalis kasama ang kambal sa kanilang mga bisig, sa kanya lang napagtanto na halos malinlang sila sa kanilang taktika sa pangdikoy. Dong! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Ang Sword of the Universe ni Alex ay tumama sa hita ng isang lalaki na natamba siya sa lupa. Nahuli ni Nila ang isa at inihagis sa lupa. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga buto sa kanyang katawan ang nabali. Pagkatapos maingat na suriin ang ilang tao, agad na nagulat si Alex at bumulong ang mga miyembro ng Blood Cult. Kabanata 1869. Bakit sigurado si Alex na ang mga taong ito ay mga miyembro ng Blood Cult? Ito ay dahil pareho sila ng aura ni Colton at ang iba pa nakabilang sa mga diskarte sa Blood Cult. Nakita niya ito ng higit sa 1 beses at naranasan pa niya ang pagbibinyag ng mga demonyong pamamaraan na ito ng una. Ito ay masyadong memorable. Cult ng dugo. Natigilan si Anna. Ang mga miyembro ng Divine Constabulary ay hindi estranghero sa Blood Cult. Ang mga eksperto mula sa Divine Constabulary ng Missouri ay namatay sa ilalim ng mga kamay ng Blood Cult. Iyon din ang oras na nakuha ng Blood Cult ang atensyon ng Divine Constabulary.
Labis din ang pag-aalala ng Divine Constabulary tungkol sa bagay na ito kaya nag-iimbestiga sila ng mga pahiwatig tungkol sa blood cult. Gayunpaman, ang blood cult ay napakahiwaga. Matagal na nilang iniimbestigahan ang mga ito ngunit wala silang nakitang anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Sa halip, nagdusa sila ng malaking pagkawala ng lakas tao. Tama iyan. Dapat itong mga miyembro ng blood cult. Hindi. Hindi sila tao, mga demonyo sila. Dagdag ni Alex. Maya-maya tulala ang lahat sa paligid. Hindi sila taga Flying Eagle Academy pero lahat sila ay mga makamundong tao. Kailan pa sila nakakita ng demonyo? Maging si Sky ay nakarinig lamang ng isa o dalawang salita tungkol dito mula sa mga nakatataas kaya hindi niya alam ang tungkol sa mga detalye. Paano siya magkakaroon ng pagkakataong makatagpo ng demonyo sa nakaraan? So demonyo pala ito. Bakit parang tao? Sinipa ni Ted at Steel Tower ang katawan ng ilang tao ng ilang beses. Nag-squat pa sila para suriing mabuti, sinusubukang alamin ang pagkakaiba nila sa mga tao. Gayunpaman, sa sandaling hinawakan ni Ted ang braso ng taong nasugatan at pinatalikod, isang pulang-pula na liwanag ang dumaan sa pandak, binata at ang kanyang katawan ay mabilis na nagbago. Sa isang kisap mata, naging lobo siya na mabalahibo ang katawan at natatakpan ng punit-punit na damit. Ah! Sigaw ni Ted. Sa sobrang takot niya ay halos lumundag na ang puso niya sa dibdib niya. Isang nagbabagong lobo. Tao ka pa rin kanina, ngunit sa isang kisap mata ay naging isang itim at mabalahibong lobo. Napakalaki at barbaric ka. Wala ka man lang sinabi ng maaga. Sa katunayan, ito ay dahil pagkatapos na basagin siya ni Nila, ang kanyang mga pinsala ay napakalubha na hindi na niya mapanatili ang hugis-shifted na anyo, kaya't ibalik sa kanyang orihinal na anyo. Napatulala si Ana. Kinakabahan niyang hinawakan si Alex sa braso nito. Iyon ay isang likas na takot ng tao mula sa hindi alam. So, ito ay isang lobo na demonyo. Sinipa ng Steel Tower ang itim na lobo ngunit napakamalumanay at pansamantala. Kuminto siya sandali at nagtanong dahil ang lalaking ito ay isang lobo, maaari ba natin itong patayin at kainin? Nakain ko na ang karne ng lobo noon at medyo masarap ang lasa. Maaari bang kainin ang lobo na demonyong ito? Sinabi ni Alex, ang mga demonyo ay isang uri ng mga espiritual na nilalang na sumisipsip sa kakanyahan ng mundo upang pakainin ang kanilang sariling dugo, laman, buto at meridian. Ang katotohanan na ang lobo na demonyong ito ay maaaring mag-transform sa isang tao ay nagpapahiwatig na ang kanyang cultivation base ay hindi mahina. Ito ay isang mahusay na gamot na pampalakas, maaari mong kainin ito. Kumunat ang noo ni Ana at sinabing tao pa rin siya ngayon. Paano ka magkakaroon ng gana kumain nito? Kaugnay nito, hindi nagbigay ng anumang komento si Ailes. Anyway, sa kanyang cultivation base, hindi nabihira sa kanya ang laman at dugo ng mga demonyong ganito. Bahagyang gumalaw ang Steel Tower noong una ngunit pagkatapos ng sinabi ni Ana ay ayaw na niyang kainin ito. Alisin mo sila. Dalhin sila sa isang liblib na lugar para tanungin sila. Ilang tao ang agad na kumilos ayon sa utos. Kinuha nila ang ilang tao kasama ang kambal at dinala sila. Si Richit Asterisk. Splash. Isang balde ng tubig ang ibinuhos sa isa sa kanila. Tawag. I-Prick. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1870. Ang taong iyon ay ang tanging babae sa ilang mga nahuli na tao. Sa halip, isang babae dahil ang mga ito ay hindi talaga mga tao kundi mga demonyo. Sila ay mga demonyong lobo katulad ng isa na nagbalik sa orihinal nitong anyo. Nagising ang babaeng lobo na demonyo. Nang magising, nakita niya si Ted na kinakamot ang kanyang katawan gamit ang isang matalim na punyal. Kahit na hindi siya nasaktan, ang pakiramdam ng matalim na punyal na kumamo sa kanyang katawan ay hindi kanais-nais. Magsalita ka. Sino kayong mga tao? Bakit mo nilaso ng mga tao? Kung kumilos ka ng masunurin, hindi mo kailangang magdusa. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi isang bagay na maaari mong tiisin. Tumingin ka dyan. Tinuro ni Ted ang likod niya. May napakalaking palayok mula sa kung saan.
Sa oras na ito, isang tanglaw ang nakalagay sa ilalim ng palayok at ang tubig sa loob ng palayok ay malapit ng kumulo. Parang ipagluluto siya at kakain ng karne ng lobo. Balita ko masarap daw ang karne ng lobo at mas masustansya ang babaeng lobo na tulad mo. Kung hindi ka magsasalita, wala rin akong itatanong. Sa isang sandali, huhuberin kita at itatapon kita ng hindi naglalaba. Ang babaeng lobo na demonyo ay tila bata pa, mga 20 taong gulang. Nakasuot siya noon ng casket at mask kaya hindi makita ang kanyang hitsura. Ngunit ngayon sa isang malapit na hitsura siya ay tila napaka-ordinaryo at mayroon pang ang kaunting kapangitan. May mga linya siya sa gilid ng kanyang mga mata na parang mga tato, partikular na kitang-kita ang kanyang labi at bahagyang matangos ang kanyang ilong. Nakakamatay na tinitigan ng babae si Ted at sinabing, "Halika rito, sasabihin ko sa iyo." Nakatayo na si Ted sa kanyang harapan habang nakalapat pa rin sa kanyang katawan ang kanyang punyal. Nang marinig niya ito, ngumiti siya at sinabing, "Gusto mo pa akong mapalapit? Kung lalapit man ako, magkakaroon tayo ng skin contact, may balak ka bang halikan ako?" Nakalulungkot, masyado kang pangit at hindi ako interesado sa iyo. Piff. Parehong demonyo kayo ni Vixens pero mas maganda sila sa iyo. Bakit ang pangit mo? Mukha kang kalahating tapos na produkto mula sa linya ng pagpupulong. Galit na galit ang babaeng lobo nang marinig iyon. Naglabas siya ng windblade mula sa kanyang bibig. Shitty. What the hell? Nagulat si Ted. Kahit na hindi pa siya nakakita ng mga demonyong sining, nasaksihan niya ang isang martial grandmaster na nagko-convert ng panloob na puwersa sa chi energy. Ang bagay na ito ay halos kapareho ng pagbabago ng panloob na puwersa sa chi kaya hindi niya namamalayan na itinaas ang kanyang punyal upang harangan ito. Ang bloke na iyon ang nagligtas sa kanyang buhay. Dong. Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Ang talam ng hangin ay tumama sa punyal na nagresulta sa isang puwang sa gitna ng talam. Ang haba ng windblade ay tumawid pa itaas at agad na hiniwa sa kanyang kanang itaas na braso. Oof! Isang bugal ng dugo ang tumalsik. Lumipad ang braso niyang nakahawak sa punyal at tuluyan na itong naputol. Masakit na umiyak si Ted at sinipa ang katawan ng babaeng lobo. Ang babaeng lobo na sinipa ang dibdib ay humagulgol at nahimatay. Ano ang nangyayari? Ted. Nagmamadaling pumasok si Sky at ang iba pa. Ngayon lang sinabi ni Ted na magaling siya sa interogasyon kaya hindi siya pinansin ng iba. Samantala, sinabi ni Alex kay Anna at sa iba pa ang tungkol sa Flying Eagles at ang sitwasyon sa sinaunang force field upang sila ay maging handa sa pag-iisip. Minsang sinabi ni Jade na ang sinaunang force field ay tatagal lamang ng 1 pang 6 na buwan. Gayunpaman, iba ang sitwasyon ngayon. Ang Nolasol na si Jade ay umalis sa kanyang posisyon habang ang Flying Eagles ay nasa kamay ng mga opisyal ng Amerika. Ayon kay Nora, ang mga opisyal na ito ay may lihim na motibo at hindi sila magkatugma dahil ang pinakamataas na awtoridad ay nasa kamay ng ilang malalaking pamilya na tumangging sumuko sa isa't isa. Nagkaroon ng patuloy na malaking digmaan sa sinaunang larangan ng puwersa ngayon. Kapag nagkaroon ng malawakang pag-atake, ang mga taong iyon ng malalaking pamilya ay hindi magkakaroon ng mapagsakripisyong espiritu tulad ni Jade. Sarili lang nila ang inaalala nila at siguradong talo sila. Pagdating ng oras, ayaw ni Alex na sumugod si Anna, Sky at ang iba pa na parang mga tanga. Maghahain lamang sila ng mga kumpe ng kanyen. Ang bagay sa sinaunang force field ay isang bagay na kaya nilang pamahalaan. Habang ang lahat ay nagulat sa pagsasalita ni Alex, ang kakilakilabot na sigaw ni Ted ay nadala. Kumunat ang noo ni Alex at agad na hinawakan ang naputol na braso sa lupa. Inailan niya si Ted pabalik at sinabing, "Nila, iiwan ko sa iyo ang lugar na ito." Kabanata 1871. Mapatla ang mukha ni Ted habang umaagos ang masaganang pawis sa kanyang katawan. Nang hilahin siya pabalik ni Alex, sinabi ng distress na si Ted, "Masyadong tuso ang brute na ito." Nagagawa pa niyang magdura ng kutsilyo mula sa kanyang bibig ngunit naglalagay pa rin siya ng isang pagkukunwari sa lahat ng ito. "Masyado akong pabaaya, halos. Muntik na akong mamatay."
Agad siyang itinuro ni Alex sa balikat ng 2 beses upang pigilan ang kanyang pagdurugo sa pamamagitan ng pagbuhos ng China katangian ng kidlat. Umiyak si Ted, akala ko malapit na akong maabot ang intermediate Mystic rank pero hindi ko inaasahan na mapuputol ang banda ko ngayon. Kaya kung isuko ito ng buo, wala ng pag-asa. Napatingin sa kanya si Alex. Pakiramdam niya ay parang ang intermediate Mystic na rango ay isang bagay mula noong nakalipas na panahon. Gayunpaman sa katotohanan, nasa intermediate Mystic rank lang siya kalahating taon na ang nakalipas. Naabot lamang niya ang kasalukuyang estado dahil masyadong mabilis na umunlad ang kanyang paglilinang kasabay ng lahat ng uri ng pagkakataong makatagpo at pagnanakaw ng mga mapagkukunan. Ito ay isang proseso na hindi maaaring kopyahin. Sa kabilang banda, si Dorothy ay hindi bahagi nito. Siya ay isang mas makapangyarihang pag-iral na ikinategorya bilang isang abnormal na tao. Kuya Ted, huwag kang matakot. Nandito ako, tama. I can still reconnect your arm, pang-aliw ni Alex. Kahit ay reconnected, nasira pa rin minsan. Hindi ito magiging isang malaking isyo kung ito ay isang sirang buto lamang, ngunit ngayon ang lahat ng aking mga daluyan ng dugo at mga meridian ay nasira. Kahit na ibalik mo ito, hindi na ito magiging pareho, di ba? Siya ay nanlulumo at walang katulad na panlulumo. Sabi ni Alex, huwag kang mag-alala. Kung may ibang taong magkokonektang muli nito, maaaring may mga problema. Pero kung ako ang magkokonekta nito, siguradong walang magiging problema. Kinagarantiya ko na ito ay magiging kasing ganda ng dati nang walang anumang epekto. Talaga. Siyempre totoo. Kung hindi ko magawa, puputulan ko ang aking kamay para sa iyo. Malakas at malinaw na sinabi ni Alex. Habang nakatingin si Ted kay Alex, unti-unting bumangon muli ang pag-asa sa kanyang mga mata. Sabi niya, Brother Rockefeller, ipauubaya ko na sa iyo. Pakibalik na mabuti ang kamay ko. Huwag kang mag-alala. Pagkasabi noon ni Alex ay natigilan si Ted. Pagkasabi pa lang ni Ted ng mga katagang iyon, isang gintong liwanag na biglang lumipad palabas ng kanyang glabella ay pumasok sa kanyang katawan at acupoint sa kanyang cardiac region bago pumasok sa kanyang golden core. Laking gulat ni Alex kaya hindi siya naglakas loob na kumilos. Naramdaman niya ang isang mapanganib na sitwasyon. Ano ang impyerno ng bagay na iyon? Agad na ginamit ni Alex ang kanyang panloob na paningin upang suriin ang kanyang ginintoang core. Kung ito ay isang hindi kilalang sangkap, kailangan niyang alisin ito. Gayunpaman, sa mas malapit na pagtingin, sa kanya lang napagtanto na ang bagay na tila gininto ang hibla ay tahimik na namamahinga sa loob ng kanyang gininto ang core. Ang gintong strand na ito ay medyo kakaiba. Isang mahinang gintong liwanag ang nag-iba-iba at mayroong kahit isang mahinang banal na hiling na kapangyarihan dito. Nagulat siya. Saan nanggaling ang bagay na ito? Mukhang hindi nilinang ni Ted ang Budismo. Bakit may ganyan sa katawan niya? Ang isip ni Alex ay nahuhulog sa balak na alamin ito kaya't pinagmasdan niyang mabuti ang gintong hibla. Nang mahawakan ito ng kanyang banal na kamalayan, nakakita siya ng ilang mga pahiwatig ngunit nabigla rin siya. Ito. Wish ni Ted. Paano naging golden strand ang wish ni Ted at pumasok sa golden core ko? Ito ay kitawa-tawa. Nang hindi makapagsalita si Alex, isang kapritsyo ang sumagi sa kanya. Hindi ito hiling. Ito ang lakas ng hiling ni Ted. Ito ang lakas ng hiling na inilalabas sa akin ni Ted. Iniling niya na mabawi ko ang kanyang braso at maiugnay ito ng perpekto. Ang golden strand ay ang wish power niya. Matapos linisin ang mga bagay-bagay, inalis ni Alex ang kanyang divine consciousness mula sa kanyang golden core. Kasalukuyang balis ang nakatingin si Ted kay Alex at ilang beses itong tinawag. Oh. Sinabi ni Alex na bumalik sa kanyang katinoan, ibabalik ko ito kagad para sa iyo. Sa kanyang kasalukuyang mga kasanayan sa medikal, isang maliit na bagay na muling ay konekta ang braso ni Ted. Matapos maidok ang braso at ang putol na braso, inipon ng kanyang mga daliri ang espiritual na enerhiya mula sa kanyang ginintoang core at gumuhit ng bilog dito. Ang banal na kapangyarihan ay tumulong sa kanyang mga buto na gumaling at ang kanyang mga meridian ay automatikong konektado kasama ang isang Zarbeco talisman.
Pagkalipas ng 5 minuto, perpektong pinagsama muli ang braso ni Ted. Kung titingnang mabuti, maliban sa bilog na pulang marka sa putol na bahagi, wala nang ibang makita. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1872. Nagulat si Ted. Itinaas niya ang kanyang braso at tiningnan ito mula sa lahat ng anggulo upang masigurado na ang kanyang braso ay muling nakakabit. Hindi lamang iyon, ang kapangyarihan ng ginintoang core na ipinadala ni Alex sa katawan ni Ted ay gumawa din ng kababalaghan. Noong una, si Ted ay nasa beginner mystic rank at naghahanda na maabot ang intermediate mystic rank. Maayos ang lahat sa huli. Ang agos ng kapangyarihan ng ginintoang core na iyon ay agad na umagos sa kanyang mga meridian at naglakbay patungo sa ilan sa kanyang mga nakablock na acupoint at meridian. Pop! Isang mahinang tunog ang umalangaw-ngaw. Malinaw na naramdaman ni Ted ang banggaan ng enerhiya ni Alex na sumabog sa mga hadlang ng acupoint na hindi niya malagpasan bago ito. Tulad ng isang mainit na kutsilyo sa pamamagitan ng mantikilya, napunta ito sa lahat ng paraan sa isang serye ng mga pop na tunog. Sa loob ng ilang sandali, sinira nito ang lahat ng acupoint sa kanyang mga meridian. Nakagugulat niyang napagtanto na siya ay nakalusot mula sa beginner mystic rank hanggang sa intermediate mystic rank. Nang walang anumang paghinto sa lahat ng paraan, muli siyang nakapasok sa advanced mystic rank. Pagkatapos lamang ay dahan-daang nawala ang enerhiya at naglaho. Laking gulat ni Ted. Tumingin siya kay Alex. Ako. Nakagawa na ako ng breakthrough. Napangiti si Alex. Congratulations. Sigaw ni Ted. Hindi lang siya makapaniwala sa katotohanan ito. Sa kanyang sorpresa, ang kanyang paglilinang ay madaling makalusot na hindi niya kailanman napanaginipan. Tinitigan niya si Alex na malalim at pagkatapos lumuhod siya sa harap ni Alex. Agad namang inabot ng nagulat na si Alex para tulungan siyang makatayo. Gayunpaman, sa sandaling lumuhod si Ted ng kusang loob, biglang napansin ni Alex ang isa pang pagbabago sa kanyang ginintoang core. Ang wish power ng golden strand na iyon ay hindi inaasahang natunaw sa kanyang golden core at naging isang golden water droplet. May gininto ang kulay din ang patak ng tubig ngunit halatang mas malaki ang sukat nito kaysa sa strand kanina. Sa sandaling lumitaw ang gininto ang patak ng tubig, naramdaman ito ni Alex. Ito ay banal na kapangyarihan. Sus! Kaya ang banal na kapangyarihan ni Saitegarba ay nabuo tulad nito. Walang paraan na ito ay malinang. Gayunpaman, ang tatlong mahiwagang kayamanan o ang mga kasanayan sa pakikipaglaban na ibinigay sa kanya ni Saitegarba ay nakadepende pa rin sa banal na kapangyarihan. Kaya tila napakalaking pag-asa para sa kanya na gamitin ang tatlong magic treasure na iyon sa maikling panahon. Sa sandaling ito, sa wakas ay naisip niya ito. Ang pinakamakapangyarihang bagay tungkol kay Saitegarba ay ang banal na kapangyarihan. Ang dahilan kung bakit may banal na kapangyarihan si Saitegarba ay dahil gumawa siya ng isang dakilang panata na hindi niya makakamit ang pagiging Buddha hanggat hindi niya nailigtas ang lahat ng mga nilalang. Kasabay nito, kailangan din ng kanyang divine power ang pagbabago ng wish power ng iba. Ito ay katumbas ng kapangyarihan ng pananampalataya. Kaya kapag ang iba ay nag-wish sa kanya, makakamit nila ang wish power. Gayunpaman, maaari lamang niyang ibahin ang anyo ng kapangyarihan ng hiling sa banal na kapangyarihan pagkatapos na ibigay ang kanilang mga kagustuhan. Tiyak, dapat may iba pang mga dahilan sa likod nito. Sa ngayon, hindi rin sigurado si Alex. Samantala, tapos na si Nila sa kanyang interogasyon. Siya ay mas mabilis kaysa kay Ted dahil siya ang royalty ng Benares Dragons. Ang matayog na tribo ng dragon ay isang pag-iral na kailangang tingnan ng maraming iba pang mga lahi. Kapag ang mga miyembro ng Dragon Tribe ay tumayo sa harap ng ibang mga lahi, natural itong bubuo ng isang pang-api ng isang biological chain. Napaluhod kaagad ang babaeng lobo nang makaharap si Nila. Pagkatapos nakatanggap ng balita si Alex. Ang mga demonyong ito ay kabilang sa isang misteryosong organisasyon na matatagpuan sa Long Beach at maaari niyang dalhin sila doon. Tumanggo si Alex at sinabi kay Anna, "You people stay here. Babalik ako kaagad." Kabanata 1873.
Teka lang, anong gagawin natin sa mga taong ito? Gagawa ba sila ng spell or something? Inayla ni Ana ang kamay ni Alex. Gusto niya talagang sumunod, ngunit alam niyang hindi siya sapat at magiging pabigat lang siya ni Alex kung sasama siya rito. Ang kanyang kasalukuyang antas ay mas mataas kaysa sa kanya na hindi ito maihahambing sa lahat. Samantala, natatakot siya na ang mga lobo na demonyong ito ay biglang bumangon at atakihin sila. Pagdating ng panahon, walang makakapigil sa kanila. Tumingin si Alex sa ilang demonyong lobo. Bawat isa sa mga lalaking ito ay may nakakatakot na hitsura at umuungal sa mahinang boses. Kahit hanggang sa puntong ito, hindi sila luluhod at magmamakaawa para sa kanilang buhay. Ibang-iba sila sa mga demonyong fox, si Wisteria Haynes at ang kapatid niyang nakilala noon ni Alex. Sa katunayan, ang iilang demonyong ito ay na-brainwash ng demonyong kapangyarihan ng blood cult at permanenteng naging mga alipin ng blood cult. Ito ay magiging isang imposibleng gawain na muling ay indoctrinate ang mga ito. Nagdesisyon kaagad si Alex. Ang pag-iwas sa kanila ay magdudulot lamang ng mas maraming problema. Patayin sila. Si Ted ang pinakamabilis. Itinaas niya ang kanyang kutsilyo at nilaslas ang leeg ng isa sa mga demonyong lobo. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Ito ay namatay sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, biglang napagtanto ni Alex na isa pang gintong hibla ang lumipad palabas mula sa napatay na demonyong lobo at bumaril sa kanyang katawan na parang kidlat na pumasok sa kanyang ginintoang core. Bukod dito, ito ay nagbago sa banal na kapangyarihan ng walang tigil. Ha? Bakit ganito? Hindi maintindihan ni Alex. Kung ang wish na ginawa ni Ted kay Alex kanina ay isang wish power tulad ng sa mga turo ni Saitegarba na binago ang wish power sa isang golden strand bago ito ginawang divine power, ang kasalukuyang lobo na demonyo ay hindi nagbigay ng anumang wish power para kay Alex. Bakit ito magiging banal na kapangyarihan din? Sa kanyang pagkatulala, pinatay ni Ted ang isa pang tao. Sabay-sabay, isa pang gintong hibla ang pumasok sa kanyang katawan at naging banal na kapangyarihan. Gayunpaman, ang dalawang patak ng divine power na ito ay mas maliit kaysa sa divine power na binago mula sa wish power ni Ted. Kung ikukumpara niya ang divine power na kakatanggap lang niya sa halaga ng isa, kung gayon ang ibinigay sa kanya ni Ted noon ay magiging halaga ng 10. Maaari ba na hanggat nakapatay si Ted ng isang tao, makakakuha ako ng 1 punto ng banal na kapangyarihan? Iyan ay kitawa-tawa. Tiyak na hindi iyon ang kaso. Gayunpaman nang ibigay sa kanya ni Saitegarba ang pamana, hindi lang niya ipinaliwanag ang paraan ng paglilinang ng banal na kapangyarihan. Iyon ay isang bummer. Sa oras na ito, maliban sa maliit na babaeng lobo, ang iba pang dalawang lobo na demonyo ay pinatay ni Ted at nag-transform sa kanilang mga lobo na demonyong katawan. Isang mahinang ambon ng dugo ang lumabas sa kanilang mga katawan. Nang makita ito ni Alex, agad siyang sumigaw, "Umalis ka." Inayla niya si Ted. "Master, ano ito?" Tanong ni Ana habang nakatitig sa ulap ng dugong ambon. Maaaring ito ang sangkap na lamason sa mga tao. Matalim ang tingin ni Alex. May kakaiba siyang naramdaman sa ambon ng dugo. Kuminga si Nila at sinabi, "Aking Panginoon, ito ang Netherworld Blood Poison ng tribo ng Shira." Netherworld Blood Poison. Ano yang bagay na yan? Ito ang masamang paraan na ginagamit ng Shira upang pagsamahin ang mga dayuhang lahi. Ang mga Nolason ng Netherworld Blood Poison ay manipulahin ng lason. Dahan-dahan silang mawawalan ng instincts at sa wakas ay mababago sila sa pinakamababang klase ng tribong Shira, ang Bone Eaters. Sa oras na ito, inabot ni Alex ang kanyang kamay upang hawakan ang ambon ng dugo. Napabulala si Nila, "Huwag mong hawakan. Delikado iyan." Gayunpaman, huli na ang lahat. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1874. Nahawakan ng daliri ni Alex ang ulap ng blood mist at saka, ang Netherworld Blood Poison ay pumasok kagad sa katawan ni Alex. Takot na takot si Nila. Inayla niya si Alex at siniyasat ng mabuti. "Panginoon ko, paano mo mahawakan ang mga ganyang bagay? Baka may mangyari na seryoso."
Ito ay napaka-dominant at nakakahawa kahit na ito ay hinawakan ng mga ordinaryong tao. Kumusta ka? Paano ito magiging mabuti? Pumikit si Alex at tumigil sa paggalaw. Nakita ng kanyang panloob na paningin na pagkatapos nitong sumugod ang Netherworld Blood Poison sa kanyang katawan, ang napakakaawa-awa at kakaunting banal na kapangyarihan sa loob ng kanyang ginintoang core ay mabangis na naging isang ginintoang liwanag na biglang lumabas upang balutin ang Netherworld Blood Poison bago ito kinaladkad sa gintong core. Tapos napalunok. Ilang sandali pa, napansin ni Alex na tumaas ang Divine Power. Kung dinagdagan niya ang mga naunang puntos sa 12 puntos, 14 na puntos na ngayon. Ang isang masa ng Netherworld Blood Poison ay maaaring gawing 2 punto ng banal na kapangyarihan. Hindi masama. Nang sinila, Ana at ang iba pa ay nag-aalala kay Alex, bigla niyang ibinuka ang kanyang braso at kinuha ang isa pang masa ng Netherworld Blood Poison upang masipsip ng kanyang ginintoang core. Ito ay kinain at dinalisay sa banal na kapangyarihan. Napatulala ang lahat na nakatingin sa kanya. Ano ito? Bakit parang nag-enjoy siya sa pagkuha nito? Hindi kaya naulasan siya ng husto na may kumokontrol sa kanyang isipan? Guro, ikaw pa ba ang aking Panginoon? Mahinang tanong ni Ana. Itinaas ni Alex ang kanyang kamay at pinitik si Ana sa kanyang makatarungang noo. Siyempre ako. Sa tingin mo ba ako ay minamanipula? Huwag mag-alala. Ang kaunting Netherworld Blood Poison lang ay hindi ako makakasama. Nais kong magkaroon ng higit pang lason sa dugo na ito. Nagulat si Nila. Aking Panginoon, hindi ka ba natatakot sa Netherworld Blood Poison? Paano mo nagawa? Sinabi ni Alex, ang halaga ng Netherworld Blood Poison na ito ay napakaliit para gumanap ng isang malaking papel, ngunit maaari itong magamit upang matulungan ako sa paglilinang. Kaya huwag mag-alala, pupunta kami kaagad sa kanilang puro kuta. Sa tingin ko dapat mayroong maraming Netherworld Blood Poison, tama ba? Napahawang ang bibig ni Nila. Anong ibig niyang sabihin? Gusto ng aking Panginoon na makakuha ng higit pang Netherworld Blood Poison. Tama na, ito ang kapalaran ng mga Benares Dragons. Ang iba ay huli na para makaiwas dito. Hindi lang siya immune kundi nagmamadali pa siya para dito. Sumigaw ang babaeng lobo, mga B***start kayo. Pinatay mo ang aking mga tao, ngunit gusto mo pa ring ituro ko sa iyo ang daan. Siguradong nangangarap kayo. Kung ganyan ka kaya, patayin mo na lang ako. Patayin mo ako ngayon na. Sabi ni Alex, may iba ka pang miyembro ng tribo, di ba? Labis kang naapektuhan ng lason at imposibleng maibalik ka sa normal. Kung hindi ko napigilan ang toxicity ng Netherworld Blood Poison gamit ang aking Zarbeco anting-anting, nasisiraan ka na sana ng isip at ginawa ang anumang sinabi sa iyo. Hindi mo nais na ang iyong mga tao ay maging katulad mo, hindi ba? Hindi lamang sila magiging kopya ng ibang tao, ngunit sa kalaunan ay magiging pinakamababa at pinakamababang pag-iral din sila ng tribong Shira. Sa katunayan, pareho kami ng interes. Kung dadalhin mo kami doon, sisirain namin ang mga Lamason sa iyo, at pagkatapos ay maaari mong iligtas ang iba pa sa iyong tribo, tama ba? Tumigil sa pagsigaw ang babaeng lobo. Mukhang marami siyang iniisip tungkol sa nakaraan. Makalipas ang 10 segundo, tumango siya. Sige. Dadalhin ko kayo doon. Si Richit Asteris. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang babaeng lobo, sina Alex at Nila sa isang nayon sa Long Beach. Napakalayo ng lugar na ito at walang masyadong pamilya sa kabuuan. Sakto nang tumuntong sila sa nayon, kumunot ang magandang ilong ni Nila. Kumunot ang noo niya at sinabing, may matinding hinanakit na chi energy sa nayong ito. Sumimangot din si Alex. Nang madaanan nila ang isang bahay, biglang pumasok si Alex at tinulak ang pinto. Matapos tingnan, biglang nagbago ang ekspresyon niya dahil sa galit. Sa loob ay mga tambak na katawan. May mga matatanda, babae, at bata. Tugo ang buong lupa at kalunos-lunos ang kalagayan ng mga bangkay. Mayroong 12 ng mga ito sa kabuuan. Ang lugar na iyon ay simpleng buhay na impyerno. Sino ang gumawa nito? Kayo ba mga tao? Inawakan ni Alex ang babaeng lobo at tinitigan siya ng masama.
Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang sumugod sa isang swoosh at pinalibutan sila. Kabanata 1875. Ito. Sa pagtingin sa mga papasok na tao, lalong sumama ang mood ni Alex. Ang bilang ng mga papasok na tao ay hindi bababa sa 50 kalahati, sa kanila ay mukhang babaeng lobo. Mayroong iba't ibang mga miyembro ng tribo ng demonyo na may mababang paglilinang at maging ang kanilang hugis-shifted state ay hindi masyadong matatag. Lalo na ang ilan sa kanila ay simpleng kalahating tao at kalahating demonyo na may kakaibang hitsura at buntot na nakasunod sa likuran. Maging ang mga damit na suot nila ay hindi bagay. Gayunpaman, kalahati sa kanila ay mga tao. Ang mga taong ito ay parang kambal sa wet market. Ipinanganak sila na may espesyal na bloodline, ngunit nawala ang kanilang kalikasan matapos mahawa ng laso ng blood cult. Hindi lang iyon, nagsimula na ang kanilang mga katawan. Mutate, lahat ng buhok nila ay natuyo at nalaglag. Ang kanilang mga mata ay duguan at ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng kakaibang mahiwagang mga tato. Aking Panginoon, ang nayong ito ay bumagsak. Sabi ni Nila habang bamaantong hininga. Ang mga taong ito at mga demonyo ay naasimilasyon ng mga tao ng Shira. Kahit hindi pa kumpleto, hindi na maibabalik. Biglang nagpakita ng kalungkutan ang mga mata ni Alex habang sinabi niya, Nila, sa palagay mo ba ang kabilang panig ng sinaunang force field ay puno ng gayong mga lahi ng demonyo? Kung gayon, nangangahulugan ito na kontrolado na ng tribong Shira ang loob ng sinaunang larangan ng puwersa noong nakaraan at ang kalaliman. Sa sandaling ito, naalala niya na noong siya ay nasa templo ng Kala, minsan siyang tumayo sa harap ng estatwa ni Saitegarba at nakita ang mahirap na labanan na nangyari noon. Ang Undying Clan at ang Shira Tribe ang dalawang nagtutulungang partido. Nagkaisa sila laban sa mga tao. At bahagi din nito ang Blood Cult. Dahil dito, naging malinaw sa isip ni Alex ang ilang impormasyon. Maaaring ang Blood Cult ay ang panloob na puwersa na ginamit ng tribong Shira para makalusot sa sangkatauhan. Ang kanilang layunin ay upang sirain ang sinaunang larangan ng puwersa at makalusot sa mundo ng mga tao. Shitty. Habang iniisip ito ni Alex, lalong tumindi ang kanyang panloob na pagkabalisa. Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa mga tainga ng karamihan. Number 36, anong ginagawa mo? Nagdala ka ng 2 tao na walang sinaunang bloodline. May death wish ka ba? Habang nagsasalita, may pumasok na babae. Nang maaninag ni Alex ang mukha ng babae, nanginginig ang kanyang katawan. Na may ekspresyong puno ng hindi makapaniwala, sumigaw siya, bakit ikaw? Ang babaeng ito pala ay ang dating pangalawang tiyahin ni Alex, si Mariah Hamilton, ang ina ni Carol Rockefeller. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Ang ina ni Carol ay isang ordinaryong tao, ngunit ngayon, natatakpan siya ng isang makakapal na Shira na demonyong chi energy. Bawat hakbang niya ay ramdam niya ang malakas nitong katawan. Nag-ilusyon pa nga si Alex na harapin si Spencer. Alex Rockefeller. Nakilala rin ni Mariah si Alex. Sa isang iglap, tumawa siya ng hysterical. Hindi inaasahan. Lumalabas na ang B***star mo, Alex Rockefeller, ay nakapasok dito. Anong ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na maaari kang namuhay ng isang desenteng buhay, ngunit pinili mong dalhin ang kamatayan sa iyong sarili. Nagtataka na nagtanong si Nila, Panginoon ko, magkakilala kayo? Tumango si Alex. Siya ang aking dating pangalawang tiyahin. Oh. So kamag-anak mo siya? Hindi na mamaya. Medyo komplikado ang relasyon. Ipapaliwanag ko sa iyo kapag may oras ako. Oh, dapat ay isang kawili-wiling kwento. Sabi ni Nila. Pero ngayon, sa tingin ko nagkaka-problema tayo. Talaga. Tumingin si Mariah kay Alex, Alex Rockefeller, basura ka. Ilang buwan na ang nakalipas, inagaw mo ang aming Rockefeller Group at Rockefeller Manor at pinatay ang aking anak, si Natalie. Sa oras na iyon, hindi mo naisip na mahuhulog ka sa aking mga kamay, hindi ba? Speaking of which, matagal na kitang gustong patayin. Hindi lang kita papatayin, kundi papatayin ko ang B****Chai mong ina at ang asawa mo, si Dorothy Essex.
Gagawin kong zombie si Dorothy Essex at papatulugan ko siya kasama ang hindi mabilang na mga lalaki. Ano sa tingin mo tungkol dyan? Umiling si Alex, I'm sorry pero hindi mo magagawa yon dahil papatayin kita. Hahaha. Naghi-hysterical na naman si Mariah. Alex Rockefeller, isa ka lang na may limitadong pananaw at karanasan na walang alam. Sa tingin mo ba kaya mong tumakbo ng ligaw dahil lang sa kaunting alam mo sa martial arts? Let me tell you something, martial arts is nothing in our eyes now. Tayo ang uri ng pag-iral na higit sa martial arts, ang pag-iral na maaaring sumunod sa kawalang hanggan at ang uri ng pag-iral na lagi ninyong hahanapin. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, bigla siyang nagpakawala ng malakas na dagendong. Ang sigaw ay parang isang matandang baron sa kalagitnaan ng gabi, ngunit naglalaman ito ng malakas na aura ng tribo ng Shira. Sa susunod na sandali, lahat ng 50 o higit pang mga lalaking nakapaligid kina Alex at Nila ay namula ang mga mata. Samantala, ang Netherworld Blood Poison sa katawan ng babaeng lobo na pinigilan ni Alex dati kasama ang Zarbeco Talisman, ay sumiklab din na nagpakalat sa Zarbeco Talisman bago siya muling nahulog sa estado ng pagkalito. Ikanaway ni Mariah ang kanyang kamay. Pulihin ang walang prinsipyong mag-asawa at dalhin sila sa aking tirahan. Huwag mo silang patayin kaagad, gusto ko silang pahirapan ng tuluyan. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1876. Matapos magbigay ng mga utos na pangisi si Mariah Hamilton at muling umatras na tila may kailangan pa siyang gawin. Hindi nagtagal, nagsimulang salakayin si Alex ng mga assimilated na miyembro ng tribo ng demonyo at mga espesyal na may hawak ng bloodline. Whoosh! Mukhang magagamit ko lang ang ultimate killing move ko. Kung hindi ako mag-take ng risk, sino? Amitabha. Agad na nagsimulang kumilos si Alex na kahawig ng isang Romang dragon. Gamit ang Sword of the Universe sa kanyang kanang kamay, isinaaktibo niya ang selyo ng Ten Wheels Earth Incantation ni Saitegarba sa kanyang kaliwang kamay. Ang babaeng lobo na pinakamalapit kay Alex ay malakas na sumugod sa kanya. Ang Ten Wheels Earth Incantation ng Saitegarba, Seal of Noble Light. Boom! Tarat-tarat! Sa muling paglaslas ng Sword of the Universe, ang ulo ng babaeng lobo ay lumipad sa hangin bilang tugon sa tunog. Isa. Kinain ni Alex ang Netherworld Blood Poison na nagmumula sa bangkay ng babaeng lobo at malakas na sinabi, "Lobo na babae, maaari kang pumunta ng may kapayapaan ng isip. Kung makakatagpo ako ng iba mula sa iyong tribo sa hinaharap, bibigyan ko sila ng maluwag na pagtrato para sa iyo." Si Nila ay naging berdeng ilaw na may swoosh at sumugod sa katawan ni Alex, naging Ben Ares Dragon Battle Armor. Oof! Pinahaba ni Alex ang Sword of the Universe sa 10 metro ang haba, hiniwa ang baywang ng isang miyembro ng demonyo gamit ang boom. 2. Gayunpaman, ang mga miyembro ng demonyong tribo na ito, na na-assimilated ng Netherworld Blood Poison, ay nakakuha ng ilan sa mga katangian ng tribong Shira, uhaw sa dugo, palaway, walang takot at walang pakialam sa sakit. Napakasakit ng ulo ng mahigit 50 sa kanila ang sumugod sa kanya. 3 Realms Decree, pakinggan ang aking mga salita, munting demonyo, magbago. Nang walang ibang alternatibo, naglabas si Alex ng ilang papel na manika upang makaabala sa puwersa ng labanan ng mga kaaway. Pagkatapos tinawagan niya si Maiko Chiba para tumulong. Whoosh! Whoosh! Ang gininto ang core ni Alex ay umikot ng husto na naglalabas ng higit at higit na banal na kapangyarihan. Ito ay lumabas na may iba't ibang dami ng Netherworld Blood Poison sa mga taong ito. Bukod dito, ang pagpatay sa sinuman sa kanila ay magpapahintulot din sa kanya na magkaroon ng banal na kapangyarihan. Gayunpaman, hindi maiwasang masugatan siya sa paglipas ng panahon. Panginoon, ang mga taong ito ay napakalakas. Ang iyong pangalawang tiyahin ay hindi pa nakakagalaw, at kung magpapatuloy ito, maaari tayong mapahamak. Sigaw ni Nila. Malakas ang kakayahan ni Alex sa pagbawi, ngunit wala siyang ganoong kapangyarihan. Umubo pa siya ng dugo matapos atakehin ng ilang beses sa kanyang battle armor form. Gusto rin ni Alex na umubo ng dugo. Nanlumo siya.
Si Mariah ay isang babae na dati ay mahina na kaya niyang patayin sa isang sampal, ngunit ngayon ay nagdulot na talaga ito ng malaking banta sa kanya. Hindi niya kailangang hulaan na malamang na naimpluwensyahan siya ni Carol Rockefeller upang dumaan sa gayong matinding pagbabago. Paano si Carol? Gaano kalayo ang narating niya ngayon? Kung siya ay partikular na humarap kay Brittany at sa iba pa. Ito ay hindi maiisip. Boom! Tarat-tarat! Pinutol ni Alex ang isang bahay gamit ang kanyang espada at sumugod palabas mula sa loob na sinundan ng humigit kumulang 40 laso na nakaasimilasyon ng mga baliw. Walang ibang paraan. Dahil hindi niya kayang talunin ang mga ito, kailangan niyang tumakas. Maya-maya lang umalingaw-ngaw ang boses ng isang babae. Mama, si Alex. Nasa panganib siya. Kabanata 1877. Napalingon si Alex sa pinanggalingan ng boses. Pakiramdam niya ay hihimatayin na siya. Si Freya Mayer iyon. Ang babaeng ito ay may mahinang cultivation base. Mamamatay siya sa isang suntok ng mga baliw na demonyong ito at mga espesyal na may hawak ng bloodline, ngunit sumugod pa rin siya anuman ang kanyang kaligtasan, sinusubukang tulungan si Alex na patayin ng mga kaaway. Umalis ka na. Bilisan mo at umalis ka na. Malakas na sigaw ni Alex sa kanya para hindi siya mapasok sa gulo na ito at makaalis kaagad. Gayunpaman tila hindi niya ito naiintindihan at dumiretso sa ilang mga demonyo upang salakayin sila. Dragon God Edict, Ghost God Law, lahat ng kasamaan. Boom! Tarat-tarat! Kunin mo iyan. Ang mga miyembro ng demonyong tribo na ito na naasimilasyon sa Netherworld Blood Poison ay makapangyarihan, may malalakas na depensa at ang kanilang mga katawan ay mayroon ding mahinang katangian ng tribong Shira. Ang mga ordinaryong pag-atake ay walang silbi laban sa kanila dahil maaari nilang paalang bisa ang kalahati ng mga pag-atake. Kung hindi dahil sa mga banal na diskarte ni Alex na nagsilbing kaaway nila, na-block na sana siya nang hindi makawala sa kanilang pagkubkob. Isang demonyo ang nagpalipad kay Freya ng isang suntok na naging dahilan upang siya ay umubo ng dugo ng marahas sa hangin. Hindi nakaimik si Alex. Mabilis siyang nag-flash, nagmamadaling lumapit sa kanya. Sa oras na ito, muling sumugod ang mga miyembro ng demonyo, pinalibutan silang dalawa. Anak na babae. Sa hindi kalayuan, isang figure ang bumaril. Ito ay ang ina ni Freya, si Martini Mayer. Galit na galit siya nang makita niyang nasaktan ang kanyang pinakamamahal na anak at sumigaw ng Dragon God Possession bago sumugod sa karamihan. Para siyang isang hindi mapipigilan na makina ng pagpatay, inilabas niya ang isang 20 metrong haba ng espada at tinaga ang mga ito tulad ng isang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Pagkatapos lamang ng ilang mga paghinga, itinayo niya ang buong grupo ng mga tao sa kamatayan. Si Alex na nakahawak kay Freya ay tulala na naparot sa lugar. Anong flying F*** ang nangyari? Pakiramdam niya ay nabaligtad na ang kanyang pananaw sa mundo. Di ba masyadong overpowered ang nanay ni Freya? Parang mas mabangis pa siya kay Spencer Queen. Sa isang bomb, inihagis ni Martini ang 20 metrong haba ng espada sa lupa at humihingal habang sinasabi, "Nako, malapit nang mabali ang baywang ko." Paano magkakaroon ng ganoong kataas na panlaban ang mga lalaking ito? Ang mga ito ay mas mahirap pasukin kaysa sa mga Rhino Beast na iyon sa sinaunang force field. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtanong si Martini, "Anak, patay ka na ba?" Napatingin si Alex kay Martini. For a moment, hindi niya matanggap ang ganoong kabanggas na ugali niya. Noong nagkita sila noon, naramdaman niyang prangka itong tao. Ngayon, tila hindi siya prangka, ngunit siya ay 100 beses na mas mabangis kaysa kay Anna Coleman. 2 beses umubo si Freya. Sumasakit ang dibdib ko. Nagmamadaling sinabi ni Alex, "Huwag kang gagalaw, gagamutin kita." Mabilis niyang nakuha ang espiritual na kapangyarihan mula sa kanyang ginintoang core at inilipat ito sa katawan ni Freya na nagpapahintulot sa kanya na makabawi sa hindi kapani-pani walang bilis. Nang matapos siya, nalaman niyang napakaraming Netherworld Blood Poison na nagmumula sa mga bangkay. Naturally, hindi niya ito mapapabayaan kaya't nagmadali siyang i-absorb ang lahat ng ito, ibinaba ito sa banal na kapangyarihan.
Inilayo ni Martini ang malaking espada at agad na kumain ng medicinal pill bago umupo ng cross-legged para ayusin ang kanyang paghinga. Nang bumalik si Alex upang makita siya sa ganoong estado, medyo nagulat siya. Tinanong niya si Freya, ano ang problema ng iyong ina? Noong pinagaling ni Alex si Freya dati, nahawakan niya ang pribadong bahagi niya kaya hindi maiwasang makaramdam ng kaunting hiya si Freya sa sandaling ito. Sumulyap siya sa kanya at sinabing, ginamit ng nanay ko ang kanyang ultimate technique, Dragon God Possession. Wala na siyang lakas ngayon at hindi makagalaw. Ano? Hindi siya makagalaw. Nagulat si Alex. Gaano katagal bago siya makabawi kung gayon? Mga kalahating oras, sagot ni Freya. Ha? Halos himatayan si Alex sa narinig niya. Ang kasalukuyang sitwasyon ay mahirap. Ang mga patay na iyon ay maliliit na fries lamang at wala pa rin si Mariah. Nakakatakot ang babaeng iyon ngayon. Kung babalik siya ngayon, malamang na mamatay sila. Tara, umalis na tayo dali. May mas malaking demonyo sa baryong ito at hindi magandang ideya na magtagal dito. Agad na sabi ni Alex at pinakilo si Freya para sunduin si Martini. Kailangan muna nilang umalis sa lugar na ito. Tawag. I-free. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1878. Sa sorpresa ni Alex, sinabi ni Freya, hindi iyon maaari, ang aking ina ay hindi makagalaw sa ngayon. Sinaman siya ng tingin ni Alex. Bakit hindi siya makagalaw? I'm not asking her to move, I'm asking you to bring her. Hindi rin pwede iyon. Nang makitang hindi naintindihan ni Alex, ipinaliwanag ni Freya, gumagamit ang nanay ko ng mystic art mula sa exorcist dragons namin at pinupunan niya ang dugo sa pamamagitan ng pag-upo sa lupa. Makaupo lang siya dito ngayon at hindi makagalaw kahit saan. Nang marinig ito ni Alex ay natigilan siya. Mayroon bang mestiko na sining? Hindi ba siya makatayo kapag naupo na siya? Ididikit ba ang kanyang puwet sa lupa? Bahagyang namula ang mukha ni Freya. Ang aura ng nanay ko ngayon ay konektado sa Dragon Chi sa lupa at hindi ito masisira sa kalagitnaan. Ito ang disbentahan ng mystic art ngunit ayos pa rin ito. Ibabalik niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa loob lamang ng kalahating oras. Pero, gayunpaman huli na para sabihin ang anuman. Si Mariah Hamilton ay dumating muli. Nang makita niya ang magulong mga bangkay sa bakuran, nagngangalit siya. Nakatitig kay Alex, Freya at sa kanyang ina sa kanyang malademonyo, duguan ng mga mata, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa isang mabangis na ekspresyon. Pinatay mo talaga lahat ng mga subordinate ko. Sinong gumawa nito? Dalawa ba kayong bitik? Sa mga mata ni Mariah, halos kaunti lang ang kakayahan ni Alex. Paano niya kaya nasusukat ang kanyang mga nasasakupan? Kaya ang tanging posibilidad ay ang dalawang babae na lumitaw ng wala saan. Habang umuungol si Mariah, isang multo ng demonyong Diyos ang agad na lumitaw sa kanyang likuran. Gayunpaman, hindi siya agad nakagawa ng anumang mga galaw. Instead, she glared at Alex and said, Alex Rockefeller, nagulat ka ba? Paano nagkaroon ng napakalaking pagbabago ang isang babaeng tulad ko, si Mariah Hamilton? Dahil, ito ang tadhana. Alex Rockefeller, isinilang ka bilang isang masamang tao, hindi ka karapat-dapat sa pangalang Rockefeller. Ikaw ay isang inabando ng bata. Ipaunawa ko sa iyo ngayon kung ano ang pagkakaiba natin. Napatingin si Alex kay Martini nang may pag-aalala habang gusto niyang sampain ang isang bagyo ngayon. Ang kawalang ingat ng babaeng ito ay hindi masasabi. Kung alam niya na kailangan niyang umupo sa sahig para mabawi ang kanyang dugo at hindi siya makagalaw, kung gayon hindi siya dapat gumawa ng isang pangwakas na hakbang sa simula. Mahusay, ngayon siya ay naging isang pabigat sa halip. Si Alex ay maaari lamang mag-stall hanggat maaari. Kaya, desperadong naghanap siya ng mga paksa sa kanyang isipan at sinabing, Mariah Hamilton, alam mo ba ang tungkol sa iyong anak na si Carol Rockefeller? She's fine, sabi ni Mariah. O talaga? Tapos alam mo bang pinanganak na niya ang apo mo? Nang marinig ito ni Mariah, nagalit siya. Ito ay dahil ang malagim na demonyong bagay na iyon ang pumatay sa kanyang nakababatang anak na babae.
Hindi niya po ang bagay na iyon, gusto lang niyang patayin ang masamang nilalang na iyon. Sinusubukan mo bang bumili ng oras, Alex Rockefeller? Narinig ko lahat ng sinabi mo. Gilangingi nakita hanggang sa abo wala pang kalahating oras. Mamatay. Itinaas ni Mariah ang kanyang braso, inampas si Martini. Ang multo ng demonyong Diyos sa likod niya ay gumawa din ng parehong aksyon. Agad siyang pinigilan ng gulat na si Alex. Sa huli, hinawakan ni Freya si Alex at sinabing, huwag mong abalahin ang nanay ko. Ha? Natigilan si Alex habang nakatingin kay Freya. Nanay mo yan, wala ka bang pakialam sa kanya? Magiging maayos ang aking ina, sabi ni Freya. Medyo mabagal ang pagkilos ni Alex dahil pinigilan siya ni Freya. Huli na ngayon para pigilan si Mariah kaya napapanood na lamang niya ang paghampas ng palad ni Mariah sa ulo ni Martini. Ang puso ni Alex ay kumakabog ng husto sa kanyang dibdib at hindi siya nang ahas na tumingin. Ang resulta. Boom! Tarat-tarat. Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw. Ang tunog ay yuminig sa kalangitan at maging ang nakapalibot na lupa ay gumuho. Isang sigaw lang ang narinig, pinalipad si Mariah. Kabanata 1879. Kay nako. Ano ang nangyayari? Napatulala si Alex habang pinagmamasdan si Martini na nakaupo sa sahig, hinihigop ang dumi. Ay, teka lang, hindi gumagalaw na nakaupo siya sa lupa para mapunan muli ang dugo niya, hinayaan niyang hampasin siya ni Mariah gamit ang palad niya sa ulo. Medyo hindi kapanipaniwala ang twist ng resulta kaya hindi makariyak dito ang mga taong nanunood. She was freaking fine. Si Mariah pala ang lumipad palabas. Hindi lang iyon, umubo si Mariah ng mga subo ng dugo matapos bumagsak sa lupa na halatang nasugatan ng husto. Napadilat din siya sa pagtataka. Sino ka? Anong uri ng masamang pamamaraan iyon? Walang sinabi si Martini. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hindi pa rin kumikibo na para bang wala siyang narinig. Sa isang suntok lang, gaano man katanga si Mariah, alam niyang kakaiba ang babaeng nasa harapan niya kaya hindi na siya muling nag-atake. On the other hand, Nila inside Alex's body said in surprise, Panginoon ko, kakaiba ang babaeng nakaupo sa lupa. Nararamdaman ko ang parehong uri ng aura na mayroon ako mula sa kanya. Nagsalita si Alex sa pamamagitan ng mental voice transmission, she's a descendant of the Exorcist Dragons. Kahit na hindi ko talaga alam kung ano ang Exorcist Dragons, dapat silang ituring na isang uri ng Dragon Tribe, tama ba? Sabi ni Nila, hindi iyon. Nararamdaman ko ang aura ng Ancestor Dragon mula sa kanya, ngunit iyon ay masyadong kakaiba. Ayon sa mga sinaunang tala sa ating tribong Benares Dragon, ang Ancestor Dragon ay matagal nang nawala sa lahat ng 6 na kaharian. Ang ilan ay nagsabi na dahil ang Ancestor Dragon ay masyadong hindi kapanipaniwala upang mabuhay sa alinman sa 6 na kaharian, at pinatay ng landas ng Diyos. Sa wakas ay namatay ito sa Brighton Mountain at naging sanhi ng pagiging Dragon Tomb ang buong lugar. Minsan ay nagpunta ang aking mga ninuno upang hanapin ang libingan ng dragon, ngunit kahit na pagkatapos ng mahabang panahon na paghahanap, hindi nila ito mahanap. Posible bang ang babaeng ito ay ang reincarnation ng Ancestor Dragon? Masyadong kahanga-hanga iyon. Ang ninuno na dragon. Ang ninuno ng lahat ng tribo ng dragon. Gaano kalakas ang Ancestor Dragon? Pabayaan na si Martini ay ang reinkarnasyon ng Ancestor Dragon, kahit na mayroon lamang siyang kaunting koneksyon dito, siya ay magiging isang kahangahangang pag-iral. Sa sandaling ito, si Mariah ay nagpakawala ng isang mabangis na sigaw, at ang multo ng demonyong Diyos sa likod niya ay bumuka ang bibig nito upang gumawa ng isang malakas na pagsipsip. Ang mga bangkay ng mga miyembro ng demonyong tribo na na-assernalate sa kalahati ng tribo ng Shira at ang mga bangkay ng tao ay sunod-sunod na sumabog. Ang mga daloy ng enerhiya ng dugo ay pumasok sa bibig ng multo ng demonyong Diyos. Kasabay nito, nagsimula ring mag-mutate ang katawan ni Mariah. Patuloy na tumataas ang kanyang aura kasabay ng pagsabog ng malademonyong chi. Si Freya, na humihila sa braso ni Alex, ay halos hindi na makahinga dahil sa pressure na lumabas sa katawan ni Mariah. Nagtatakang tanong niya, Alex, ano siya? Sabi ni Alex, isang halimaw na nakisama sa tribo ng Shira.
Mukhang pinapagaling niya ang sarili niya. We can't let her continue this, we need to stop her. Kung hindi, tayo ay nasa panganib. Itinaas ni Alex ang kanyang kamay para isagawa ang pinakamalakas na holy technique na mayroon siya. Ang 10 Wheels Earth Incantation ng Saitegarba, Seal of Noble Light. Ang 10 Wheels Earth Incantation ng Saitegarba, Mahayane Righteous Seal. Tererat Tererat. Boom! 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 Nang tumama sa katawan ni Mariah ang 10 Wheels Earth Incantation ni Alex Saitegarba, saka lang siya nag-react ng marahas. Si Alex ay hindi isang ordinaryong mandirigma, ngunit isang magsasaka. Higit sa lahat, ang nilinang niya ay ang mga banal na pamamaraan na makakapigil sa kanya. Walang bantay, 2 beses na binomba si Mariah. Bilang resulta, ang multo ng demonyong Diyos ay halos kumalat din mula sa pag-atake. Tinapunan niya ng masamang tingin si Alex. Alex Rockefeller, hindi ako makapaniwala na minamaliit kita. Pilinan mo ang mga banal na pamamaraan kaya hindi ka na maiiwan ng mag-isa. Papatayin muna kita. Si Mariah ay napuno ng pagnanasa sa dugo. Sa sandaling ito, ang kanyang hitsura ay hindi gaanong naiiba kaysa sa mga assimilated na tao. Mamatay. Swoosh. Mabilis na gumalaw ang kidlat-infused na katawan ni Alex, umiiwas sa mga pag-atake. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagsalita si Martini, Alex, kunin mo si Freya at umalis ka, iwan mo ako. Bigyan mo ako ng 20 minuto at haharapin ko ang demi-demonyong ito. Hindi pa ba huli ang lahat para umalis? Lumabas ka, Grovel Demon. Mariing tinadyakan ni Mariah ang kanyang paa. Sa susunod na sandali, ang nakapalibot na lupa ay biglang nag-crack na may dumadagindong na tunog. Isa-isang lumabas mula sa ilalim ng lupa ang mga kakaiba at pangit na halimaw. Ang pagtingin sa kanila ay nakakaramdam ng kasuklam-suklam at sila rin ay naglabas ng mabahong amoy. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe Kwentong Nobela. Kabanata 1880. Natigilan din si Freya dahil hindi pa siya nakakita ng ganoon. Si Martini ay nasa ganoon ding kalagayan. Sumigaw si Nila, aking Panginoon, ito ay mga Grovel Demons mula sa kaharian ng Shira, ngunit ito. Hindi iyon tama. Hindi ito ang tunay na Grovel Demons ngunit ang mga resulta ng mga assimilated na tao. Nagbago rin sila mula sa tao. Tanong ni Alex. Tama iyan. Napakalupit nito. Ang mga orihinal na isipan at kaluluwa ng mga tao ay nananatili pa rin sa mga katawan ng mga kalahating tapos na produkto. Pilit silang na-assimilasyon at ang kanilang mga katawan ay kinokontrol ng isang malavirus na substansya mula sa kaharian ng Shira. Tignan mo sila, umiiyak pa nga sila dahil sa sakit na nararamdaman nila. Hindi napigilan ni Alex ang panginginig na bomb-alot sa kanyang bulugod matapos marinig ang kanyang paliwanag. Mayroong higit sa 100 ng kalahating tapos na Grovel Demons dito. Nai-imagine niya ang sakit ng kanilang orihinal na kaluluwa sa sandaling ito. The asterisk man ikaw, Mariah Hamilton. Saan mo nakita ang lahat ng mga taong ito? Wala ka sa isip, ginagawa ang lahat ng mabubuting tao sa ganitong estado. Balak mo bang maging taksil sa sangkatauhan? Umagalpak ng tawa si Mariah. Alex Rockefeller, mukhang marami kang nalalaman. Alam mo pa na ang Grovel Demons ay mga nilalang na nagbago mula sa mga tao. Maaari ko ring sabihin sa iyo, lahat ito ay mga estudyante ng Long Beach Science at Engineering. Ano naman? Gusto mo rin bang maging isa sa kanila? Ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Kapag naging Grovel Demon ka, tataas ang iyong lifespan ng hindi mabilang na halaga, ito ay katumbas ng pagiging isang immortal. Binibigyan ko sila ng mga pagpapala sa pamamagitan ng paggawa nito. Kunin mo siya. Ipinikit ni Alex ang kanyang mga mata pagkatapos ay binuksan ito. Biglang nanlamig ang mga mata niya. Dagandong. Ang Grove Demons ay naglunsad ng kanilang mga pag-atake ng walang pagpipigil. Inawakan ni Alex si Freya at sinabing, tumayo ka sa likod ko. Sabi ni Freya, bro Alex, matutulungan din kita. Halimbawa. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay upang bumuo ng selyo at binansagan, Dragon God Edict, Wind God Law, 9 Dragons Ghost Binding Cursed Set.
Inampas ni Freya ang selyo sa kanyang kamay pasulong tinamaan ng isang gravel demon na humahanggos patungo sa kanila gamit ang agos ng dilaw na liwanag. Puminto ang lalaking nagmamadali bago siya tumigil sa paggalaw. Natigilan si Alex pagkatapos ay agad niyang kinuha ang pagkakataong kumilos tinapik ang mga acupoint sa katawan ng gravel demon. Alam na ang mga ito ay mga inosenteng tao na pinilit sa ganitong estado, bahagyang nag-atubili si Alex na patayin ang demonyo. Sa makatuwid, gumamit lamang siya ng mga pamamaraan ng acupuncture upang limitahan ang paggalaw ng demonyo. Sa sandaling iyon, ang gravel demon ay biglang lumuha. Pulang dugo ang kanyang mga mata ngunit may makataong tingin sa mga iyon. Nahihirapang ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabi sa napakatigas at paos na boses, "Pakiusap, pakiusap. Patayin mo ako." Natigilan si Alex. Isa pang golden strand ang lumitaw sa kanyang golden core. Ito ang wish power ng gravel demon. Anong gagawin natin? Si Alex ay nasa isang mahirap na posisyon. Sa oras na ito, si Freya ay nakagapos ng isa pang demonyo. Ganon din ang ginawa ni Alex sa acupoints nito para limitahan ang paggalaw nito. Ang gravel demon na ito ay isang babaeng estudyante at ipinahayag din niya ang kanyang lakas ng hiling kay Alex. "Sobrang sakit ko, please. Patayin mo ako. Ang pangalan ko ay Fia Carling, isang third-year student sa Long Beach Science and Engineering. Patayin mo ako, patayin mo ako. Masakit. Ayokong mamuhay ng ganito, it's a living hell." Namumula ang mga mata ni Alex. Sa pagtingin sa kanyang pangit at pangit na mukha, si Alex ay nakaramdam lamang ng matinding awa sa kanya. Pagkatapos noon, mas marami pa siyang golden wish powers na nararamdaman. Para bang ang bawat gravel demon ay nagmamakaawa sa kanya. "Sige, tutuperin ko ang mga hiling mo." Umungol si Alex at tinusok ang Sword of the Universe sa puso ni Fia ng isang saksak. Nanginginig ang katawan ni Fia habang nagpapakita ng pangit na ngiti sa labi. Tumingin siya kay Alex at sinabing, "Salamat. Ikaw." Matapos bunutin ang kanyang espada, namumula ang mga mata ni Alex habang umuungal siya ng malakas. "Persephone's Folly Bridge, lumabas ka dito." Kabanata 1881. Ang Persephone's Folly Bridge ni Saityagarba Bodhisattva ay maaaring lumampas sa mga kaluluwa ng mga tao. Ang mga mag-aaral sa kolehiyo na ito, na naasimilasyon sa Netherworld Blood Poison, ay nahawahan din ng kanilang mga kaluluwa ng asimilasyon. Kapag sila ay namatay, ang kanilang mga kaluluwa ay magwawala mula sa pag-iral, kaya't si Alex ay hindi makayanan na mangyari iyon. Siya ay isang manggagamot na may kabaitan ng isang doktor. Sa kabilang banda, ang Persephone's Folly Bridge ay isang banal na artifact na maaaring lumampas sa anumang uri ng abnormal na kaluluwa, maging ito ay tao, hayop o kahit na mga demonyo. Lahat sila ay maaaring tumawid sa River Styx sa ilalim ng Persephone's Folly Bridge at ihayag ang kanilang tunay na pagkatao, na babalik sa reincarnation cycle. Gayunpaman, ang paggamit ng Persephone's Folly Bridge ay nangangailangan ng mga banal na kapangyarihan. Hindi sigurado si Alex kung sapat na ang banal na kapangyarihan mula sa kanyang ginintoang core, ngunit wala siyang pakialam dito. Kahit na ano, kailangan pa rin niyang subukan. "Persephone's Folly Bridge, bilisan mo at lumabas ka." Napaungol si Alex. Ang masiglang umiikot na ginintoang core ay nagdirekta sa banal na kapangyarihan sa loob patungo sa Persephone's Folly Bridge sa kanyang palasyo ng isip. Ang Folly Bridge ng Persephone ay agad na sumipsip sa kaunting banal na kapangyarihan na iyon, at isang mahinang sinag ng dugo ang sumilay sa may bitik-bitik na ibabaw ng tulay. At pagkatapos, wala nang iba pa. Ano? Ang divine consciousness ni Alex ay nakatitig sa Persephone's Folly Bridge habang siya ay galit na umuungal. "Nilamon mo ang aking banal na kapangyarihan, ngunit tumanggi kang gumawa ng anuman. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng basurang tulad mo?" Hindi alam ni Alex kung mayroong anumang tool spirit sa loob ng Persephone's Folly Bridge. Noon pa lang tila naiirita ang Persephone's Folly Bridge sa sinabi ni Alex na ito ay basura at walang silbi. "Anong kalapastanganan? Ikaw ang masyadong mahina at sinisisi mo ako. Ang kaunting kapangyarihang iyon ay hindi pa sapat para sa akin." Ang boses ng isang batang babae ay dinala sa banal na kamalayan ni Alex.
Galit na pagpapatuloy niya, sabi mo talaga, I'm useless trash. You tiny brat, ipapakita ko sa iyo kung sino ang walang kwenta dito. Agad namang natigilan si Alex. Hindi lamang nagkaroon ng tool spirit ang Folly Bridge ng Persephone, ngunit isa rin itong unwinged little girl. Sa sandaling ito, ang nasabing maliit na batang babae ay sumigaw. Nakalimutang ilog sa gilid ng Persephone's Folly Bridge. Walang tama o mali sa buhay, walang merito o demerit sa kamatayan. Bridge, lumabas ka. Whoosh! Ang gulat na si Freya sa tabi niya ay natuklasan na ang espasyo sa kanilang paligid ay nagsimulang manginig sa paglitaw ng hindi mabilang na patayo at paalang ng mga bitek. Sa susunod na segundo, isang dagwang tulay ang bumungad sa mga special na bitek. May bitik ito ng dugo, luma at may bitik-bitik. Mayroon ding hindi mabilang na mga marka na ginawa ng mga talam at palakol, at ito ay malinaw na isinusuot na nagpapakita ng pagbabago ng panahon. Ang mundo ay tila nawasak ng kaunti dahil sa hampas ng malamig na hangin. May mga mahinang sigaw din ng mga multo sa pag-ihip ng hangin. Samantala, may malawak na ilog sa ilalim ng tulay na may dilaw na tubig na umaagos sa malayo. Ano ito? Nagulat si Freya. Nang makita ang isang sinaunang tulay na duguan, ang matinding pagkabigla ay bumangon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa at hindi niya ito matingnan ng diretso. Hindi lang siya, natigilan din si Martini. Kung hindi siya nakaupo sa lupa, napatalon siya sa gulat. Nakatitig din si Alex sa Persephone's Folly Bridge. Pinsan na niya itong nakita sa mga alaala ni Saitegarba, ngunit ngayong nakita niya ito sa pangalawang pagkakataon, naramdaman pa rin niya ang matinding pagkabigla sa kanyang kaluluwa. Gayunpaman sa oras na ito, ang maliit na batang babae ay biglang nagsabi, "Nako." At ang malaking Persephone's Folly Bridge ay mabilis na dumulas pabalik sa kawalan na parang may puwersang pinuputol ito. Tawag. I freak. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1882. Brat, nasabi ko na nga you're not capable enough. Gusto mong i-drive ang Persephone's Folly Bridge na may kaunting divine power. At naglakas loob kang sisihin ako. Tubig ng River Styx, go. Tanging ang bridgehead pa rin ang nakaabang sa hangin sa sandaling ito. Gayunpaman, isang agos ng tubig ng River Styx na damaloy ang dumaan sa katawan ni Fia, hinugasan ng kanyang kaluluwa at agad itong hinayla palabas ng kanyang pisikal na katawan. Hindi ito tumigil doon, ang tubig mula sa River Styx ay agad na damaloy sa lahat ng katawan ng Gravel Demons na parang talon. Sa isang iglap, ang lahat ng Gravel Demon na ang mga kaluluwa ay naanod ay nahulog sa lupa na may tumalsik na dugo. Ang mga kaluluwa ng lahat ng nabiktima ng mga estudyante ng Long Beach University ay lahat ay natangay patungo sa bridgehead ng Persephone's Folly Bridge at nawala. Napakalakas. Gulat na bulong ni Alex sa kaibinoling ang tingin kay Mariah. Laking gulat ni Mariah. Bigla siyang bumangon at nagsimulang sumigaw ng buong puso, iyan ang Persephone's Folly Bridge. Bakit nasa iyong mga kamay ang Persephone's Folly Bridge ng nakataong monghe na iyon, Saitegarba? D***** man eat. Hindi ba nasira ang Budismo? Hindi ba patay na si Saitegarba? Saan mo nakuha yan? Galit na sigaw ni Mariah. Gayunpaman, ang kanyang boses ay hindi kay Mariah, ngunit isang paos, boses ng lalaki. Tumingin si Alex kay Mariah, at sa wakas ay natauhan. Hindi nakapagtataka na biglang nagkaroon ng napakalakas na lakas si Mariah. Naposes din pala siya. Sa hindi inaasahan, matukoy ng taong ito ang Folly Bridge ng Persephone at alam din na ito ay ang Persephone's Folly Bridge ni Saitegarba. Malinaw na mayroong ilang mga antecedent dito. Pagkatapos narinig niya ang tool spirit ng malamig na sipon ng Persephone's Folly Bridge. Ito pala ang kalaban na nagkataon na tumakas ang duwag. Mamamatay ka sa Persephone's Folly Bridge. Whoosh! Ang Folly Bridge ng Persephone ay naglabas ng isang itim na lacquered iron chain na may mga bitik na kalawang at maitim na mantsa ng dugo mula sa madilim na bridgehead na mahigpit na bumabalot sa katawan ni Mariah. Umalangaw-ngaw ang parang bata na boses ng tool spirit. Tinatanggap ka ng infernal hell. Dagendong. Si Mariah ay umungal sa desperasyon, nagpupumiglas na galit na galit.
Ngunit ito ay walang silbi. Bagamat ang kadena ng bakal ay natatakpan ng mga mantsa ng kalawang at mukhang mabibiyak ito anumang oras sa pamamagitan ng paghatak, hindi makawala si Mariah kahit gaano pa kalakas ang kanyang ibigay. Sa halip ay naging mas mahigpit. Sa huli, hindi lang boses ng lalaki ang maririnig kundi pati na rin ang malakas na sigaw ng babae. Patuloy na nagmamakaawa si Mariah kay Alex. Alex Rockefeller, pakiusap, maawa ka. Huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Pangalawang tita mo ako, magkamag-anak tayo. Nakita ko ang paglaki mo mula pagkabata, hindi mo ito magagawa sa akin. Hindi mo kaya. Baka sa mukha ni Alex ang walang pakialam na ekspresyon. Inihiling mo sa akin na magpakita ng awa sa iyo, ngunit naisip mo na bang ipakita ito sa iba? Tinatanong kita ngayon, mayroon ka bang panlunas sa laso na inilagay mo sa mga ordinaryong tao? Ayaw mamatay ni Mariah. Para makaligtas, tuloy-tuloy siyang sumigaw, oo, oo. Mayroon ako nito. Ngunit hindi ito sa akin, ito ay sa aking anak na babae. Nasaan ang anak mo? Pumunta siya sa Japan. Para makahanap ng tinatawag na Blood Witch. Tinihila siya palapit ng palapit sa bridgehead. Nang makitang papasok na siya sa Persephone's Folly Bridge, sumigaw si Mariah ng malakas, Alex Rockefeller, iligtas mo ako. Sagipin mo ako. Sabi ni Alex, wala kang antidote. Bakit naman kita ililigtas? Pumunta sa infernal na impyerno at tikman ang pagpapahirap bilang kaparusahan sa iyong mga kasalanan. Alex Rockefeller. Alex Rockefeller. Whoosh. Si Mariah ay kinaladkad sa Persephone's Folly Bridge. Ang walang laman na nabasag ng Persephone's Folly Bridge ay muling nagsara sa sandaling ito. Ang Folly Bridge ng Persephone ay nawala din na parang hindi pa ito napunta doon. Kasabay nito, nalaman ni Alex na ang divine power sa kanyang golden core ay tumaas ng husto. Nang bilangin niya ito, mga 500 puntos. Marami pa ba? Ibinibilang ba ito bilang isang windfall? Bilang resulta, ang tool spirit ng Persephone's Folly Bridge ay sumigaw ng mapang Asar, Brat, ngayon alam mo na kung gaano ako kagaling, tama. Tandaan kung wala kang 1,000,000 punto ng banal na kapangyarihan sa susunod, huwag mo akong abalahin. Tapos natahimik siya. Napatulala si Alex. Nagkakahalaga ito ng 1,000,000 puntos para sa isang paggamit. Daylight robbery iyon. Kabanata 1883. Ito ay kalahating oras. Napatalon si Martini pagkatapos niyang umupo sa lupa para mabawi ang dugo niya. Nagniningning ang buong mukha niya at tuluyang nanambalik ang kanyang kapangyarihan. Walang bakas ng pagod sa mukha niya. Agad siyang sumugod at hinayla si Alex para tingnan ito mula ulo hanggang paa na may ekspresyon na parang biyanang nakatingin sa kanyang manugang. Sabi niya, "Naku, Alex, napakaganda mo. Makokontrol mo talaga ang gayong pamatay na tool gaya ng inaasahan sa aking manugang. Makakatiyak ako kung ang aking anak na babae, si Freya, ay susunod sa iyo sa hinaharap. Talagang talented kayo, ideal couple, match made in heaven." Tama ang iyong ama, ito ay isang nakatadhanang laban. Nakaramdam ng pagkapahiya si Freya. "Ma, anong kalokohan ang sinasabi mo?" Hindi ako. Namula rin si Alex sa hiya. Matagal na niyang alam ang pagkakakilanlan ni Freya mula kay Luna. Si Freya ay kapatid na babae ni Luna sa parehong ama at ang kanyang ama ay ang Principal Henderson ng Flying Eagles Academy. After having that kind of relationship with Luna, distressed na siya. Higit sa lahat kahit ang Fairy Doctor ay pinilit na ang sarili sa kanya at ang Fairy Doctor ay ang Diyosa ni Principal Henderson. Ang gulo talaga ng relasyong ito, how would he dare to provoke Freya? Nag-aalala rin siya na gusto ni Principal Henderson na makipag-ayos sa kanya kapag lumabas na siya sa Dragon King's Grotto. Ngayong naging inutil na si Jade Benmore, hindi siya maaaring umasa sa kanya. "Tita, huwag na nating pag-usapan ang ganitong kalokohan sa hinaharap. Buntis ang asawa ko at madali siyang magselos. Kung umabot ito sa pandinig ng iba, makakaapekto rin ito sa reputasyon ni Freya." Sabi ni Martini, "Buntis ang misis mo, that doesn't affect you taking my daughter as your wife though."
Jeez, ano ang mahalaga para sa isang lalaki na magkaroon ng mga asawa at babae? I'm telling you, you're a man, as long as you're uluing, even though your wife will be mad, there's nothing she can do in the end once what's done is clone. Siyempre, kailangan mong maging mas matalino sa bagay na ito. Mataas ba ang EQ mo? Maaari kitang turuan, ang aking asawa ay isang master sa aspetong ito. Natulala si Alex. Tinakpan ni Freya ang mukha sa hiya. Ma, paano ka naging ganito? Kung magpapatuloy ka sa ganito, mahihiya akong makipagkita kahit kanino. Sabi ni Martini, ano ang ikinahihiya mo? Ito ang iyong nakatakdang asawa. Kahit na hindi kayo mag-asawa ngayon, sa kalaunan ay magiging kayo, sooner or later. Pinutol siya ni Alex at tinanong, Tita Martini, hindi ba kayo naghanap ng witch cult? Anong nangyari pagkatapos nun? Sa sandaling ilabas niya ang witch cult, nagalit si Martini at sinabing, nahanap na namin sila noong una, ngunit mas gugustuhin ng mga labi ng witch cult na mamatay bago ihayag ang lokasyon ng punong tanggapan at pasabugan ang kanilang mga sarili. Halos hindi na tayo makabalik. Pagkatapos ng isang post nagpatuloy siya, bukod dito, nararamdaman ko na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang kulto ng witch at ng nakaraan. Walang masyadong alam si Alex tungkol sa witch cult kaya wala siyang masabi tungkol dito. Gayunpaman, agad siyang naglabas ng isang bote ng mga table tasks mula sa kanyang storage purse. Freya, ito ang panlunas sa tableta ng 7 lason sa katawan mo. Matagal ko nang pinino ito, ngunit hindi kita makontak. Buti na lang naibigay ko na sayo. Kitang-kita niya sa isang sulyap na hindi pa natatanggal ang lason sa katawan nito. Kinuha ni Freya ang antidote, tumingin sa kanya at sinabing, salamat. Sa katunayan, pumunta sila dito sa pagkakataong ito dahil halos maubos na ang temporary detoxification pills na mayroon si Freya. Mamamatay si Freya kung hindi mapipigilan ang mga lason sa kanyang katawan. Kaya muna, ibibigay ko ang lakas ko at tutulungan ka. Sige. Kinuha ni Freya ang antidote. Pamwesto sa likod niya si Alex at ipinatong ang palad niya sa likod niya. Ang espiritual na kapangyarihan mula sa kanyang gininto ang kaibuturan ay bumuho sa kanya tulad ng isang pagtaas ng tubig na agad na nagkatali sa mabilis na pagkabulok ng antidote pill sa kanyang katawan. Pumasok ito sa pinagmumulan ng lason at tuluyang na-neutralize ang 7 lason na ipinipilit sa isang lugar sa kanyang katawan. Makalipas ang 10 minuto, ibinuka ni Freya ang kanyang bibig at iniluwa ang isang subo ng itim na dugo. Ito ay ang nalalabi ng corroded toxin na na-neutralize ng antidote. Matapos makita yon, ang issue sa lason ni Freya ay nalutas na. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1884. Tinapik ni Martini Mayer ang balikat ni Alex at nakangiting sinabi, Alex, ang iyong mga kasanayan sa medikal ay napakahusay at kamanghamanghang. Maging si Xerxes Lawler ay walang kakayahang gumawa ng panlunas para sa tableta ng 7 lason. Natatakot ako na mas mahusay kang alchemist kaysa sa fairy doctor mula sa Flying Eagles Academy. Umiti si Alex at hindi nagsalita. Tanong ni Freya, bro Alex, what's going on with these guys? Paano sila naging ganito? Nakakatakot ang itsura nila, ordinaryong tao ba talaga sila noon pa? Ipinaliwanag sa kanila ni Alex ang tungkol sa insidente sa Blood Cult at nakipag-uusap din tungkol sa kamakailang mga kaso ng pagkalason sa Long Beach. Sa wakas, sinabi niya, ang kulto ng dugo ay malinaw na nagmula sa isang hindi pangkaraniwang pinagmulan. Ayon sa aking pagsusuri, malamang na ang Tribang Share ay kumukuha ng mga string sa likod ng mga eksena at ang nakatagong banta na ito ay talagang seryoso. Ang buong Flying Eagles left-wing troop ay naapektuhan ng kanilang kaagnasan. Ang aking amo, si Jade Benmore, ay nalason na rin ng blood cult at naging inutil. Kailangan kong magmadali at bago pa man siya makatapos magsalita ay tumalo na si Martini. Anong sinabi mo? Si Jade Benmore naging inutil. Sinong Jade Benmore? Ang commander ng Flying Eagles. Hindi niya alam na si Jade ang kasalukuyang amo ni Alex. Tumango si Alex. Natigilan si Martini. Kung naging inutil na tao si Jade, siguradong babagsak ang moral ng Flying Eagles na walang pinuno.
Bukod dito, ang mga nakatataas ay dapat na gumagawa ng mga bagay ayon sa gusto nila. Pagkatapos narinig niya na si Jade ay napilitang magbitiw at ang kapangyarihan ng Flying Eagles ay nahulog sa mga kamay ng gobyerno. Namumula ang mukha ni Martini sa galit habang sinasabi tapos na ang lahat. Ang mga taong iyon ng gobyerno ay hindi maaaring ipagtanggol ang sinaunang larangan ng puwersa, matatanggi sila sa isang alon. Ang Amerika ay nasa malaking problema. Hindi, kailangan kong pumunta sa Dragon King's Grotto para tawagan ang asawa ko at si Xerxes. Sino si Xerxes? Tanong ni Alex. Sumagot si Martini, ang asawa ng iyong amo, ang asawa ni Jade. Siya rin ang nagtatag ng Flying Eagles Academy at kilala na siya ngayon bilang Principal Lawler. Sa katunayan, itinatag ang Flying Eagles Academy para sa kapakanan ni Jade. But it's just that. Naghiwalay na silang dalawa ngayon. Ngayon lang nalaman ni Alex na si Jade ang asawa ng principal. Naghanap silang tatlo sa paligid ng nayon at nakita nila ang engranding tirahan na binanggit ni Mariah. Sa katunayan, ito ang pinakasopistikadong tirahan sa buong nayon at maraming bote at lata ang natagpuan sa loob. Ito. Agad na kumuha ng isa si Alex para siyasatin. Ito ang pinagmulan ng lason, ito ay 100 beses na mas malakas kaysa sa mga nasa katawan ng mga Nolason na biktima. Kumuha siya ng 2 bote para ibalik para kina Cheryl at Gilherm para sa mga layunin ng pananaliksik. Ang natitira ay sinunog niya ng buo sa dumadagendong na apoy. Si Richard Asterisk. Pagbalik nila sa Mercy Hospital, ibinigay ni Alex ang pinagmumulan ng lason kay Cheryl at sinabihan siyang mag-ingat dito. Tungkol sa kung ang isang panlunas ay maaaring gawin, mahirap sabihin. Gayunpaman, nadama ni Alex na kailangan niyang magtungo sa Japan sa lalong madaling panahon. Ang katotohanan na hinahanap ni Carol Rockefeller ang Blood Witch ay tiyak na hindi maganda. Upang gamutin ang lason sa katawan ni Jade, kailangan niyang hanapin ang Blood Witch. Mukhang kailangan din niya itong hanapin para pagalingin ang mga Nolason na special bloodline holders. Nang mabalitaan ni Cheryl na aalis na ulit si Alex, napuno siya ng pagkadismaya. Sa wakas ay nagkaroon sila ng oras upang magkita, ngunit walang sapat na oras para kumain ng magkasama. Sa kanyang opisina, nagkusa si Alex na yakapin siya pagkatapos ay ibinaba ang kanyang mga kamay sa kanyang pinaka-espesyal na lugar at sinabing, ito ay isang emergency na sitwasyon ngayon, kaya kailangang maging ganito. Cheryl, hindi rin magaan ang pasanin mo. Kung tama ang inaasahan ko, dadami lang ang mga taong may ganitong klase ng pagkalason pero hindi pa sila lumalabas. Dapat nating atakihin ang problema mula sa 2 anggulo sa parehong oras at subukang magligtas ng mas maraming tao. Kapag natapos na ang lahat, maaari mo akong turuan kung paano gamitin ang bagay na iyon. Anong bagay? Habang binubulong ni Alex ang sagot sa kanyang tainga, agad na namula ang mukha ni Cheryl. Idiniin niya ang kanyang katawan sa katawan niya na may kaba sa kanyang puso. Sinabi mo na, huwag mo na akong iwan na nabitin ulit. Inigpitan ni Alex ang pagkakayakap sa kanya. Sobrang intimate ng dalawa at naririnig nila ang dumadagendong na tibok ng puso ng isa't isa. Inalikan niya ang kanyang mga labi at napaatras lamang ito pagkaraan ng mahabang panahon. Sinabi niya, hintayin mo ako at mag-ingat. Till then.